I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayong nag-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement sa araw po na ito ng May 15, 2026, Biyernes. Tayo po ay manalangin before we read our text tonight. Dakilan Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig at samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong salita na makakita muli kami ng words of encouragement at prinsipyo mula sa inyong salita na pwede namin ibuhay sa aming Krisyanong buhay at makita namin ang iyong kamay na mag-guide sa amin. Ama, salamat din po sa pag-ingat sa maghapon at sa mga nakarang araw. Pinupuri ka namin. Patawad, Ama, sa kasalanang nagawa. Ito pong aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Luke chapter 9 po, verse number 51 hanggang 56, the Bible says, "And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem." Pumunta po ang ating Panginoon sa Jerusalem. And the Bible says, verse 52, "And sent messenger before his face, and they went, and entered into a village of the Samaritans." So, tandaan po natin, nung pumunta po siya doon, ay pumasok po siya sa village ng mga Samaritans to make ready for him. And verse 53, ito po yung text natin at title, "And they did not receive him." Kalahin niyo po yan. Nung pumunta po siya sa Jerusalem, at hindi siya tinanggap. Alright? Because of his face was as though he would go to Jerusalem. And verse 54, "And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did?" Yun. So sabi ng mga disipulo ng ating Panginoon, na utusan niya daw ang langit para magbagsak ng apoy at mamatay yung mga nag-reject sa ating Panginoon doon sa village ng mga Samaritan. Katulad ni Elias noon, di ba? Yung sa Mount Carmel, kung naalala niyo po, doon sa battle between 450 prophets of Baal at si Elijah. So nag-pray siya at na-consume. Alright? So ganun ang sinasabi niya kasi maaring itong si James and John ay galit sila na nare-reject. But he turned, sabi ng Bible, and rebuked them and said, "Ye know not what manner of spirit are ye." So sapagkat gusto agad ni James at John na kumbaga magpadala ang Panginoon ng apoy at mamatay itong mga ito. Pero anong klaseng espiritu yan, sabi ng Panginoon? Verse 56, "For the Son of Man is not come to destroy men's life." Hindi siya pumunta sa lupa para sirain ang mga tao, but to save them. And they went to another village. So, makikita niyo po, sa mga talatang binasa po natin, mga kapatid, ay ang ating Panginoon ay rineject po siya. Alright? So, they did not receive him, sabi ng Panginoon. So, they did not receive him. Yung Diyos na gustong iligtas sa mga taong ito, mga Samaritano, sa village ng Samaritan, ay hindi siya tinanggap. Pumunta ang Panginoon para iligtas ang mga tao, pero hindi siya tinanggap. So madaling sabi, ayaw nila yung kaligtasan na gusto ng Diyos para sa kanila. So nakakalungkot po yun, And kumbaga, meron nang tutulong sa'yo, meron nang concern sa'yo, meron nang nagmamahal sa'yo,
reject pa nila ang Diyos. Oho. So, kaya nga naman, ang sabi ng Bible, and they went to another village. So, doon sa village ng Samaritan, hindi na po sila nakaranas, naka-experience ng kaligtasan ng Panginoon, pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay, sapagkat rineject po nila. Kaya pumunta na po sila sa another village. Naunawaan po natin, mga kapatid, na kung tayo po ay hindi natin tatanggapin ng Panginoon, hindi natin siya i-welcome sa ating buhay, at na sana ililigtas niya tayo, alright, pero tinanggihan nila. So, at pumunta na sa other village. So, ano ang iniwan nila doon sa village na yun? Anong iniwan ng Panginoon doon? Ang mga tao na papunta sa destruction. Ang tao na pariwara. Ang tao na naglalakad siya, hindi niya alam ang gagawin, confused siya, papunta sa destruction. So, sayang yung privilege. Sayang yung opportunity. Sayang po yung sanang makikilala nila ang Panginoon at meron na silang kaligtasan na matatanggap, pero ni-reject pa nila. Hindi nila tinanggap. Kaya ang Panginoon pumunta sa other village. So, sayang, di ba, yung pagkakataon. Kaya alam niyo po, in application po mga kapatid, sa tuwing pumapasok po ang Panginoon sa atin, huwag po nating i-reject or hindi tanggapin. Kundi dapat i-welcome natin ang Diyos sa buhay natin. Tanggapin natin siya. Kung hindi ka paligtas, tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at bigyan kanya ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Patungo sa langit, mga kapatid. Opo. At kung meron kang struggle sa iyong pamilya, papasukin mo siya sa iyong pamilya. Diba? Sabi nga ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kung hindi ang Diyos ang magtatatag ng tahanan, ay nagsasayang lang sila ng panahon sa pagtatayo. Kasi magigiba po yan. Ang tahanan natin ay magigiba pag tayo lang po ang nagtayo at wala ang Diyos. Alright? Kaya nga po pahintulutan natin ang Panginoon na siya ang pumagitna, siya ang mag-lead, siya ang magtayo ng ating tahanan. Oo, kaysa yung inireject, hindi nila tinanggap ang Panginoon. Ayun, hiwalay sila, mag-asawa. Ayun, pariwara ang mga, di ba? So, ayun, talagang nakaka-experience ng kaguluhan and away-away sa loob ng tahanan. Bakit? Sapagkat hindi nila welcome, pinapasok ang Diyos sa kanilang tahanan. So, ang Panginoon, tandaan niyo po, pumunta siya dito para iligtas tayo. Pumunta siya dito para tulungan tayo. Pumunta siya dito para i-build ang ating buhay. Pumunta siya dito para turuan tayo at mag-set ng example ng kung anong klaseng magandang buhay na gusto ng Panginoon. Oho. So, pumunta na nga ang Diyos, willing na tumulong, willing na magligtas, tinanggihan pa. So, kaya mas gusto pa nilang gawin ang sariling ng kakayanan, sariling talino, sariling pangunawa. Alam nila, they can build their family sa panggitan ng may trabaho, may pera, may posisyon, may ranggo. Sa mundong ito, may sakyan, may bahay, may business, ano pa man yan, may lote. Akala nila, doon po sila eh. Akala nila, ganun-ganun nila itatayo ang tahanan nila. Hindi po. Kailangan po natin ng Diyos. Because, sabi nga ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build. Pahintulutan po natin. Oo, ililigtas ng Diyos lahat ng member ng ating tahanan patungo sa impyerno. Diba? At ililigtas tayo sa impyerno patungo sa langit. Alright? At nais ng Diyos na magkaayos po ang relasyon ng mga magkakapamilya sa loob ng tahanan. Papasukin natin, let God build our family. Oho, hindi po pera. Kahit bigyan mo ng pera anak mo, kahit bigyan mo ng ano man yung material na bagay, kung walang Diyos yan, sisigawan ka pa rin yan. Oho, aawayin ka pa rin yan, lalayasan ka pa rin. And bakit? Sapagkat hindi ang Diyos ang sentro. Kaya pinakamaganda po ay papasukin natin. Huwag natin gayaan itong mga village ng yung mga Samaritano dito. Tinanggihan nila ang Panginoon na sana nandun na, ligtas na sana sila. Maganda na sana ang buhay nila. Eh, sabi ng Panginoon, dahil ayaw nyo, I went to another villages. So yun po. Okay? Kaya mensahe natin, let God enter. Let God come in. Let God save our family. Let God build our family.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay at manatili po ito sa amin. Bless po lahat na nakikinig. Patuloy build ang kanilang pamilya. Kung mayroon pang hindi ligtas, member of our family, ay ligtas niyo po sila, Panginoon, upang sa ganun, sama-sama rin po kami magkakapamilya sa langit balang araw. Salamat po sa pag-ibig at biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Pinupuri ka namin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli, yan po ang ating daily words of encouragement. Magandang gabi sa lahat po ng nakikinig. Marian Erich Domingo. So magandang gabi, Marian, San Nicolas, Ilocos Norte. Okay? And ganun din po sa mga taga Ilocan dyan, sa Ilocos Norte, dito sa Candon, sa Batak, sa Pampanga, sa Bulacan, ganun din sa Abra, ganun din po sa dyan sa Pandacan, Manila po. And ganun din po dyan sa Saudi, Singapore, dyan sa South Korea, and dyan po sa iba-ibang state ng Amerika. Alright? Ang Diyos po magpala sa inyong lahat at salamat sa Panginoon na gusto niya po tayong iligtas, buong pamilya, at build ang ating family. Okay? So, God bless you po. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement.